Pinabayaan na lang. Yan ang assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng edukasyon sa bansa. Patuloy niyan ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Ang mga lumang school buildings na itinayo noong pang 1970s pero hanggang ngayon ay pinagtitiyagaan pa rin gamitin makalipas ang mahigit 5 dekada. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. Ang ilang inobasyon sa edukasyon sa bansa, wala ring naging bentahe ayon sa Pangulo. Gaya ng senior high school na nagdagdag ng 2 taon sa dapat bunuin ng mga mag-aaral bago makapagkolehiyo. Kaya pareho siya ng sentimiento ni Senator Jingo Estrada na gusto nang alisin ang senior high school sa curriculum. Dagdag bayarin lamang anya ito sa matrikula at mga gamit sa eskwela. Pero wala naman anyang naitulong sa mga graduates sa nakalipas na 10 taon. Wala namang advantage. Wala naman naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. Isa naman sa nakikita ng Pangulo na dapat tutukan ay ang suporta sa mga guro. Ibinahagi nito ang karanasan niya noong kongresista pa lamang ng Ilocos Norte. Nagtayo siya ng mga kooperatiba ng mga guro para huwag malubog ang mga ito sa pautang na sobra-sobra ang patubo. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. Ngayon naman anya na maraming sumusulpot na bagong teknolohiya, dapat matulungan ang mga guro para sa kanilang retraining at re-education. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.